Kumusta po kayo mga kabayan, mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay po. Welcome muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon dito sa Kalingap Community kay Kuya Bal. Meron po siyang in-announce kasi na panibagong grupo na kanyang itinatag kapalit nung pag-a-abolish niya doon sa team ni Kuya Brooks. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa suporta ninyo. Mga silent viewers, commentators, mga naglalike, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. So ito ho, may short clip po ako. Shoutout po kay Kuya Bal, Santos Matubang. Salamat po. Kumuha po ako ng clip nyo para ho dito sa isang live na nasa travel sila nung time na to. Kaya pagpasensya nyo na po mga kalingap na yung di ba makikita yung mukha ni Kuya Bal, boses lang niya kasi yung camera po niya is nakaharap po doon sa kalsada. Habang nasa daan sila, siguro nag-stop over yun. Pauwi na daw sila nung time na yun. So yun na nga, in-announce niya doon sa habang nasa labas sila na may bagong team siyang binuo at na-mention nga dito si Gab Becerra na siyang magiging presidente o magiging team leader. At mayroon siyang mga ang as usual ba na setup ng setup officers. So in short, napanood yun ni Kalingap Gab Becerra. Kumuha din ho ako ng kanyang clip, Pero bago yun, panoorin ho muna natin itong sinabi dito ni Kuya Bal, yung mga binanggit niya mga tao. Yan, ito ho yun. Officially po, yung Team Brooks ay abolish na po mga kaibigan. Subalit, huwag kayong mag-alala. Mga kaibigan, may papalit, yung Team Kasikap. Team Kasikap. Headed by Gabisira. Team Gabisira po ito mga kaibigan. Team Kasikap. So, binuo natin para papalit sa Team Brooks. Sana magtagumpay, at mag-success po ang Team Kasikap. Headed by Gabisira, siya po ang presidente, Gabisira. Vice President, Mr. J. Secretary Toper. Treasurer, Nelson Vlogs. Auditor, Engineer Agol. Muse, Lorne TV. Escort, Red Nobino. Advisor, Ambassador, Joey the Great. Nasa thumbnail po natin mga kaibigan. So okay po mga kalingap, babalik muli. So yun ang mga binanggit ni Kuya Bal ng mga tao. Ang lang kasi dito, kasi merong sagot dito si Gab Becerra, nag-live din siya. Siguro napanood na niya, yun. Pero yung kay Kuya Bal 2 days ago, din yung kay Gab 1 day ago, nakalipas. So, siguro nagkagulatan. Para sa akin, opinion ko lang to, hindi na-inform ni Kuya Bal ang mga nabanggit niya na setup officers, lalong-lalo na to si Sir Gab Becerra. So ito, panoorin muna natin ang kasagutan ni Gab patungkol dito sa sinabi ni Kuya Bal. Saka ko po ibibigay ang aking opinion at reaction patungkol dito. At good vibes lang po tayo. Yung idea ko lang isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga pagkakaunawa ko patungkol dito, ano ba yung mga advantages sa disadvantage, mga lessons na pwede nating matutunan or mai-adapt or guide na rin kung sakasakaling sa atin man mangyayari yung ganong sitwasyon. So ito po yung mga sinabi dito ni Gab Becerra, naka-live din ho siya, pero pasensya once again dahil yung camera niya nakaharap naman, hindi nakaharap sa mukha niya, doon sa area na open area siya, may mga ginagawang bahay. Ito po yan. Sagot, doon sa live ni Kuya Bal na ginawa niya kami ng tip na hindi naman kami na-inform, Oo. Pero, syempre, wala naman akong tutol dyan sa team na ginawa niya. Pero, syempre, marami akong problema na pinagdadaanan sa ngayon. So, sa palagay ko, hindi ko kayang tanggapin. Saka wala akong kakayanan, mamuno sa isang team na ganyan.
Dahil pag ganyan kasi, no, obligasyon, tapos kailangan mayroon kang leadership niyan, no? Mahina din tayo sa decision making. So, pasensya na kay Kuya Bal, no? Dahil hindi ko hindi ko matanggap yung kanyang tinalaga sa atin na maging leader ng isang team, no? Ayaw ko ma-stress na stress na ako sa buhay, dagdagan ko pa yung pagkaka-stress ko, no? So sa ngayon, no, marami kasing mga inggitero, no, na nagsusumbong siguro na hindi na kami sumasama sa kanya. Alam naman ni Kuya Bal yan, nagpaalam naman tayo kasi may tinatapos tayong project, no? Sabi ko sa kanya nung pumunta siya dito, pag natapos ng project natin, pwede na tayo makasama or makapunta sa mga landing pad. Kaya yun ang dahilan, no? Dahil magpapagawa tayo ng munting tahanan natin dito sa Daet. So wala, hindi ako hindi ako tatanggap, no, sa sinabi niya. Siguro pwede naman siyang gumawa ng ibang team, pero wag niya akong isama ako sa team kasi yun nga, ayaw ko nga ma-stress sa ganyan. Umiiwas nga ako sa mga ganyan, mga samahan kasi hindi ano po yan, hindi maiwasan yung pagkakaroon ng away, di ba? Kasi grupo yan, no? Tingnan nyo yung nangyari sa Team Brooks, di ba? Nabuwag, tawag nun, na-abolish. Oh. Kasi ano yan, talagang pressure yan. Oo. Pressure po yan. Kaya ganun. May ano yan, siguro may bumbulong sa kanya na ganyan. Marami na rin kasi kami dito. Mga kasama natin. Pero wala pa akong tutol sa ganyang team kasi ang adhikain dyan is matulong, mapalaganap yung programa niya. Pero hindi ko kumbaga wala sa pagkatao ko yung pagiging leader, no? Wala akong leadership na tinatawag, no? Yun po ang sa akin. So wala pong team Kasikap o team Gabisera, wala po yan. Pasensya na Kuya Bal, hindi siguro pwede kang gumawa ng ibang team, no? Huwag mo na lang akong isali dyan or labas na lang ako dyan kasi syempre ako gusto ko din minsan na nagsasariling lakad, di ba? Oo, tayo, strike anywhere kahit saan lang. So ayaw ko ng team kasi yan ang pagmumula ng issue, no? Okay mga kalingap, so yun iso-shorten ko na lang. Hindi niya tinanggap yung offer yung sinabi ni Kuya Bal na siya ang maglilid doon sa grupo ng Team Kasikap. So inayawan niya kasi ayaw niya sa kanya, wala sa kanyang wala siyang leadership sa kanyang sarili. Kumbaga hindi niya kayang mag-handle ng mga tao. At the same time, ayaw niya ng stress. Doon tayo sa stress. Bakit nga ba stressful? So nabanggit din niya doon, syempre pag nag-handle ka ng mga tao, ayan, mga kasama, obligado ka Marami kang obligasyon. At very good para sa akin na hindi niya tinanggap yun kasi inamin niya mismo sa sarili niya na hindi niya kayang pamunuan, hindi niya kayang i-handle yung ganong grupo. Kasi nga, mahirap naman yung tinanggap mo, tapos hindi mo naman pala gagawin. Isang katutak na bashing ang matatanggap niya. So, yun ang the best na ibig sabihin nun, talagang kilala niya yung sarili niya, kung ano yung capacity niya, ano yung kakayahan lang niya sa kanyang buhay, na ganun lang siya. Mas gusto niya daw ang magsolo, independent, strike everywhere, willing naman siyang tumulong, sumama, kung wala siyang ginagawa. Kumbaga, ito ngayon kasi, sabi nga niya, marami pa siyang problema na kinakaharap daw sa ngayon, madadagdagan pa ng stress, syempre. Obligado ka kailangan mong mag-scout, kailangan mong tumulong sa ibang tao kung saan-saan kayo pupunta. So, hindi pa niya kayang gampanan sa ngayon, lalo po at kung panonoodin niyo po yung kabuuan ng kanyang video at mga sunod-sunod pa nandiyan po yung kanyang pangalan, in-attach ko na lang po para pwede niyo siyang bisitahin doon. Nagpapagawa po siya ng bahay. At sinabi niya man doon na yung pagpapagawa niya na yun ay hindi galing sa wala hong sponsor. Siya, tawag dito, nag-ahente ba yun doon sa mga lupa? So, yun ang pinapatayo niya. At the same time, yun sa kanyang YouTube channel. So, inamin naman niya. So, walang sponsorship naman nangyayari. So, para sa akin, unawain natin yung mga ganon, kung umayaw man siya. Hindi po yun,
pambabastos kay Kuya Bal. Hindi po yun sa naipahiya si Kuya Bal dahil hindi tinanggap ni Gab yung posisyon na ibinigay sa kanya. Hindi po yung pamamahiya. Para sa akin, mas maganda nga yun na hindi niya talaga tinanggap. At isa pa, pagka ganong mga sitwasyon na kailangan talaga upuan, magkakaharap, planuhin, mag-open forum. Ito yung posisyon na bibigay ko sa'yo kasi wala na yung mga ganito, sila Tim Brooks, yung mga ganyan. So, mas maganda yung nagmi-meeting para planchado lahat bago ilabas, di ba? Opinion ko lang to, huwag nyo sanang mamasamain. Yun kasi yung nakita ko Kasi nagkagulatan na lang Grabe ang bashing ngayon kay Gab Bisera. Siyempre, hindi niya nga tinanggap. Tapos, ano ba tawag? May sila doon Basta, parang hindi nila nagustuhan yung pag-ayaw ni Gab doon sa ibinibigay nga ni Kuya Bal na posisyon. Pangit naman kasi talagang tanggapin tapos hindi mo magagampanan ang tungkulin na ibinigay sa'yo. Pangit yun. Kaya, at least, nagpakatotoo siya na hindi niya kaya, hindi niya magagawa, hindi niya matatanggap. So, kung matapos naman daw yung kanyang inaayos, tutulong naman na siya. Kumbaga, alam naman daw ni Kuya Bal na yung kanyang ginagawa. Tsaka sa naalala ko lang pagbalik niya dyan, galing Negros sa kanila, tinulungan niya binalikan niya si Bena, inayos niya muli ang bahay ni Bina. May mga sponsor kasi yun So, inayos. At least ngayon, okay na. So, tama lang naman, naharapin naman yung sarili muna. Diba? Kasi pangit yung tutulong ka talaga na yung sa sarili mo, hindi ka pa okay. Diba? Kasi kung tatanggap siya ng team, di ba? O yung bahay niya dyan, wala pa siya, hindi pa natatapos. Talagang nakaka-stress yun. Ang hirap, wala pa akong bahay, pero mahirap magpagawa ng bahay sa mahal ng mga bilihin, yung mga materialis. Tapos mag-iisip ka pa na, andito yung ko, mayroon pang obligasyon. Ayun, ayaw niya ng obligasyon muna. Siguro, darating yung time na makatanggapin niya na. At nabanggit niya doon sa kabuuan ng kanyang vlog na, ayan nga, may anak siya, may pamilya, may maliit pa yung anak niya, pwedeng anytime daw uuwi din siya doon sa probinsya nila sa Negros, tapos dyan sa Daet, yung baga pa ganun-ganun lang. Mahirap nga naman na meron kang iwan ng posisyon, diba? Tapos punta ka doon. So, yun ang isa sa kanyang mga rason. So, antayin na lang natin, siguro, na kung hindi naman kasi natin mapipilit yung tao kung ayaw niya talaga. Kasi siya yung nagdadala, siya yung hahawak. Diba? Mahirap kasing tanggap ka ng tanggap, hindi mo naman kaya. So, paano na yun? Diba? Lalong nakakahiya. Hindi nakakahiya yung mag-reject ka ng isang offer kasi alam mo yung sarili mo, kung ano yung kaya mo lang. Diba? Ganun lang talaga ang buhay. So, ayan, nag-sorry siya nanghingi siya ng pasensya kay Kuya Bal na hindi niya matatanggap yun. Ibigay na lang kay Dr. Love. Nabanggit niya yun Kasi nga, tama, pwede, di ba? Pwede. Pwede si Dr. Love kasi wala naman kumbaga wala siyang maliit na bata. Si Beyonce, masasabi natin stable na. So, pwede, no? So, yun lang yung sa akin. Siguro, kulang lang sa pag-uusap. Tsaka, hindi talaga maiwasan, sabi nga niya, baka may bumulong, may mga naiinggit, sabi ni Gab, na hindi na kasi nagpapakita, hindi na, siguro, kung ano yung mga ginagawa nila doon, syempre busy nga yung tao, dapat ganun, unawaan, huwag tayong maghilahan, ganun lang yun, intindihin, tsaka, hindi yung pamamahiya kay Kuya Bal kung hindi tinanggap, kasi meron ako napanood na reaction hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, na parang, yun nga, pinahiya daw si Kuya Bal dahil hindi tinanggap, hindi yun para sa akin. Mas nakaka-proud nga yung ganun dahil hindi mo tinanggap, dahil hindi mo kaya. Kasi tatanggapin mo, aasa si Kuya Bal, ang gagawin mo, hindi mo naman pala magagawa. Mas nakakahiya yung ganun. Di ba, mga kababayan? So yun, maraming salamat po sa inyo. Sana po tapusin ninyo ang aking reaction na to. At shoutout po, support natin
Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rabate in the Vlogs, Jack Tapaya Matubang, mga kasamahan ko pong reactors sa Kalingap, mga karepa reactors, Kalingap partners, ka-business official, malapit na po yung birthday, support po natin, Mrs. KB Official, Papa Rins TV, ka-business family, mga kagwangs, and ka-business official reactors din po. And good morning po kay Nanay Soledad Belmonte, Ma'am Susan Dairo at saka si Ma'am Sara. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Ate Ems, kumusta po kayo? Ate Ninette, kumusta po? And Ate Marilyn, kumusta na ho kayo? Shoutout po sa inyo. At good morning din ho sa aking mga anak. Aking pinsan, Rose Tradition, good morning sa Hiday. So hanggang dito na muna ako. See you again tomorrow. Ingat po tayo palagi. To God be the glory.